Hi mga kasawi, magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Mag-iingat kayo palagi kung saan man po kayo naroroon. At syempre magbabasa ulit tayo sa ating sender. May mga babae din kasi na iskandalosa at at ang laki ng bunganga porque alam nila na babae. Yung galit ay tinitimpi yun, pero pag sinubok hindi na talaga kanais-nais ang magiging resulta. Pero para sa mga abusadong partner ng bubugbog ay walang kalaban-laban na asawa ay walang kwenta yan. So yung ating sender mga kasawi ay isang lalaki na ang sabi niya may mga kababaihan daw kasi na talaga sobrang bunganga. Kumbaga siya pa yung nagpuprobok ng away, ayan bunganga dito, bunganga doon. Syempre yung isang lalaki ay naririndi ito. So kapag ito ay narindi, ito ay nabubugbog talaga sila po. Pero syempre ang ganun daw na lalaki na pumapatol sa isang babae na nambubugbog ay walang kwenta. So, magbibigay tayo ng opinion. Yes, totoo naman yun. May mga kalalakihan kasi na mas mabilis silang mairitable or mainis sa isang babae kapag once na sila ay masyadong mabunganga. Siyempre, hindi na sila nakakapag-isip ng tama. Kumbaga, mas mabilis silang natutulero. Diba ikaw na kalalakihan, pag umaga pa lang bunganga si Mrs. dito, bunganga doon, bunganga kung saan-saan, grabe yung ingay, hindi na mapigilan kahit pa pinagsasabihan mo na, yung bang para bang naghahamon ng away palagi. Pero kapag once na napapatulan na ka lang mister, ay talagang doon sila, ayan, nagagalit. Pero pag once sila ay nabubugbog, yun na nga talaga yung kababaihan. Pero sa ganitong sitwasyon mga kasawi, maari naman itong maiwasan. For example, kapag ang isang babae magbubunga nga ito, kapag once ng isang lalaki ay nagsalita na sa'yo ng tama na yan, itigil mo na. Kasi kapag once kasi ang isang lalaki, hindi na talaga sila nakakapagtimpi ay sasamain ka talaga, mabubugbog ka talaga. Siyempre, ang isang lalaki kahit ayaw nila itong gawin, minsan naririndi na rin ba sila? Dahil nga sa sobrang bunganga na isang babae. Kaya mga kababaihan, kapag sa sobrang bunganga, kontrolin ninyo para hindi kayo masaktan ng mga kalalakihan. Pero yan ha, may pero yan. May mga kalalakihan din naman na kahit pa, ayan, anong bunganga na isang babae ay talagang mahalawak ang kanilang pag-uunawa sa kanilang mga misis. Mas iniisip nila yung magiging resulta nito. Mas iniisip pa rin nila kung ano yung maidudulot nito sa kanilang mga misis. Kaya depende sa mga kalalakihan. May mga lalaki kasi na mahaba yung patient. May lalaki naman na maikli lang yung patient. May lalaki naman na talagang naiintindihan kung ano ang binubunganga ng asawa nila. Kaya maswerte ka na kapag once na ang lalaki ay hindi ito nananakit. Pero kapag kaganito naman mga kasawi ay huwag niyong abusuhin ang mga kalalakihan na hindi nang bubugbog. Kasi minsan kapag yung mga lalaking mababait or haba yung pasensya, sila yung kapag nagalit ay sobra-sobra talaga. Yung minsan lang pero may bagay ito. Kaya huwag mong sasagarin, di ba? May hangganan yun. Kasi kapag once na naubos na ang hangganan at napuno na ang gantangan, yan, ika nga sabi ng matatanda, ay talagang nga talaga yung ending. Masasaktan at masasaktan ka. Para hindi sa humantong sa ganito, ang mga misis ay dahan-dahan lang sa pagbubunga nga. Kapag once na sinasaway na kayo ay wag na kayong magbubunga nga para hindi humaba ang pag-aaway ninyo at hindi pa humantong sa pagsasakitan. Yan lang po yung tatandaan ng mga kababaihan na mahilig magbunga nga mga kasawi. So yun lang po mga kasawi yung ating opinion sa ating sender. Naway naintindihan mo ang ibig ko sabihin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin, sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang, ayan, gabi mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.